Kabanata 60, ang Batas ng Bagong Kaharian. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 20 versikulo 20 hanggang 28, Marcos Kapitulo 10 versikulo 32 hanggang 45, Lucas Kapitulo 18 versikulo 31 hanggang 34. Malapit na ang oras ng Paskwa, at muling bumaling si Jesus sa Jerusalem. Sa kanyang puso ay naroon ang kapayapaan ng ganap na pagkakaisa sa kalooban ng Ama, at may pananabik na mga hakbang siya ay tumuloy patungo sa lugar ng paghahain. Ngunit ang isang diwa ng misteryo, ng pagdududa at takot, ay bumagsak sa mga alagad. Ang tagapagligtas ay nauna sa kanila, at sila ay namangha, at habang sumusunod sila, natakot sila. Muling tinawag ni Kristo ang 12 sa paligid niya, at nang may higit na katiyakan kaysa dati, binuksan niya sa kanila ang kanyang pagkakanulo at pagdurusa. Narito, sabi niya, aakyat tayo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao ay matutupad. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga Gentil, at tutuyin, at dumura, at luluraan, at siya'y hahampasin nila, at siya'y papatayin, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At hindi nila naunawaan ang alinman sa mga bagay na ito, at ang pananalitang ito ay lingid sa kanila, at hindi nila nalalaman ang mga bagay na sinalita. Hindi ba't noon pa lamang ay ipinahayag nila sa lahat ng dako, ang kaharian ng langit ay malapit na? Hindi ba't si Kristo mismo ay nangako na marami ang uupo kasama ni Abraham at Isaac at Jacob sa kaharian ng Diyos? Hindi ba siya nangako sa lahat ng nag-iwan ng anuman para sa kanyang kapakanan ng 100 ulit sa buhay na ito, at isang bahagi sa kanyang kaharian? At hindi ba niya ibinigay sa 12 ang natatanging pangako ng mga posisyon ng mataas na karangalan sa kanyang kaharian, upang maupo sa mga trono na humatol sa 12 lipi ng Israel? Kahit ngayon ay sinabi niya na ang lahat ng bagay na nakasulat sa mga propeta tungkol sa kanya ay dapat matupad. At hindi ba inihula ng mga propeta ang kaluwalhatian ng paghahari ng Mesiyas? Sa liwanag ng mga kaisipang ito, ang kanyang mga salita tungkol sa pagtataksil, pag-uusig, at kamatayan ay tila malabo at malabo. Anuman ang mga paghihirap na maaaring mamagitan, naniniwala sila na ang kaharian ay malapit ng itatag. Si Juan, ang anak ni Zebedeo, ay isa sa unang 2 alagad na sumunod kay Jesus. Siya at ang kanyang kapatid na si James ay kabilang sa unang grupo na iniwan ang lahat para sa paglilingkod sa kanya. Masayang tinalikuran nila ang tahanan at mga kaibigan upang makasama nila siya. Sila ay lumakad at nakipag-usap sa kanya, nakasama nila siya sa loob ng tahanan, at sa mga pampublikong pagtitipon. Pinatahimik niya ang kanilang mga takot, iniligtas sila sa panganib, pinawi ang kanilang mga pagdurusa, inaliw ang kanilang kalungkutan, at tinuruan sila ng may pagtitiis at lamang, hanggang sa ang kanilang mga puso ay tila nakaugnay sa kanya, at sa sigasig ng kanilang pag-ibig ay nanabik silang maging pinakamalapit sa kanya, sa kanyang kaharian. Sa bawat posibleng pagkakataon, si Juan ay pumalit sa kanyang lugar sa tabi ng tagapagligtas, at si Santiago ay naghahangad na parangalan na may malapit na kaugnayan sa kanya. Ang kanilang ina ay isang tagasunod ni Kristo, at naglingkod sa kanya ng malaya sa kanyang pag-aari. Sa pagmamahal at ambisyon ng isang ina para sa kanyang mga anak na lalaki, hinangad niya para sa kanila ang pinakamarangal na lugar sa bagong kaharian. Dahil dito, hinimok niya sila na humiling. Magkasama ang ina at ang kanyang mga anak na lalaki na lumapit kay Jesus, humiling na ipagkaloob niya ang isang petisyon kung saan nakatutok ang kanilang mga puso. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong niya. Sumagot ang ina, ipagkaloob mong ang aking 2 anak na lalaki ay maupo, ang isa sa iyong kanan, at ang isa sa kaliwa, sa iyong kaharian. Magiliw silang tiniis ni Jesus. Hindi sinaway ang kanilang pagkamakasarili sa paghahanap ng kagustuhan kaysa sa kanilang mga kapatid. Binabasa niya ang kanilang mga puso, alam niya ang lalim ng kanilang pagkakadikit sa kanya. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang pagmamahal ng tao, bagamat nadungisan ng kalupaan ng daluyan ng tao, ito ay umaagos mula sa bukal ng kanyang sariling tumutubos na pag-ibig. Hindi siya sasaway, bagkus lalalim at dadalisayin. Sinabi niya, kayo ba ay makakainom ng saro na aking iinyuman, at upang mabautismuhan sa bautismo na aking binibinyagan? Naaalala nila ang kanyang mahiwagang mga salita, na nagtuturo sa pagsubok at pagdurusa, ngunit may kumpiyansa na sumagot, kaya namin.
Ibibilang nila na pinakamataas na karangalan ang patunayan ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng lahat ng mangyayari sa kanilang Panginoon. Talagang iinuman ninyo ang aking saro, at babautismuhan kayo ng bautismo na aking binibinyagan, sabi niya, sa kanyang harapan ay isang krus sa halip na isang trono, dalawang makasalanan ang kanyang mga kasama sa kanyang kanang kamay at kanyang kaliwa. Sina Juan at Santiago ay dapat makibahagi sa kanilang guro sa pagdurusa, ang isa, ang una sa mga kapatid na namatay sa tebak, ang isa, pinakamatagal sa lahat upang magtiis ng pagpapagal, at kadastaan, at pag-uusig. Ngunit ang maupo sa aking kanan, at sa aking kaliwa, pagpapatuloy niya, ay hindi akin ang magbigay, ngunit ito ay ibibigay sa kanila na pinaghandaan ng aking Ama. Sa kaharian ng Diyos, ang posisyon ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng paboritismo. Hindi ito nakukuha, at hindi rin ito natatanggap sa pamamagitan ng di makatwirang pagkakaloob. Ito ay resulta ng karakter. Ang korona at ang trono ay mga tanda ng isang kondisyong natamo. Sila ang mga tanda ng pananakop sa sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Matagal pagkatapos, nang ang disipulo ay nadala sa pakikiramay kay Kristo sa pamamagitan ng pakikasama ng kanyang mga pagdurusa, ipinahayag ng Panginoon kay Juan kung ano ang kalagayan ng pagiging malapit sa kanyang kaharian. Siya na magtagumpay, sabi ni Kristo, ipagkakaloob ko na maupong kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako naman ay nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at isusulat ko sa kanya ang aking bagong pangalan. Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 21-12. Kaya isinulat ng apostol na si Pablo, handa na akong ailay, at ang oras ng aking paglisan ay malapit na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhan, iningatan ko ang pananampalataya. Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang isang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na iyon. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 6-8. Ang tatayong pinakamalapit kay Kristo ay siya na sa lupa ay nakainom ng lubos sa diwa ng kanyang mapagsakripisyong pag-ibig na, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi humahanap ng kanyang sarili, ay hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 13 versikulo 4, 5, pag-ibig na nag-uudyok sa disipulo, habang pinakikilos nito ang ating Panginoon, na ibigay ang lahat, upang mabuhay at magpagal at magsakripisyo, maging sa kamatayan, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang espiritong ito ay ipinakita sa buhay ni Pablo. Sinabi niya, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo, sapagkat ang kanyang buhay ay nagpahayag kay Kristo sa mga tao, at ang mamatay ay pakinabang, kamit kay Kristo, ang kamatayan mismo ay maghahayag ng kapangyarihan ng kanyang biyaya, at magtitipon ng mga kaluluwa sa kanya. Dakila si Kristo sa aking katawan, sabi niya, maging ito ay sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Filipos Kapitulo 1 versikulo 21-20. Nang marinig ng 10 ang kahilingan nina Santiago at Juan, labis silang nagalit. Ang pinakamataas na lugar sa kaharian ay ang hinahanap ng bawat isa sa kanila para sa kanyang sarili, at sila ay nagalit na ang dalawang disipulo ay nakakuha ng tila kalamangan sa kanila. Muli ang alitan kung alin ang dapat na pinakadakila ay tila nababagong muli, nang si Jesus, na tinawag sila sa kanya, ay nagsabi sa nagagalit na mga disipulo, nalalaman ninyo na ang mga itinuring na pinuno sa mga Gentil ay nagpapanginoon sa kanila, at ang kanilang mga dakila ay gumagamit ng awtoridad sa kanila. Ngunit hindi ito mangyayari sa inyo. Sa mga kaharian ng mundo, ang posisyon ay nangangahulugan ng pagpapalaki sa sarili. Ang mga tao ay dapat na umiral para sa kapakinabangan ng mga naghaharing uri. Ang impluwensya, kayamanan, edukasyon, ay napakaraming paraan ng pagkakaroon ng kontrol sa masa para sa paggamit ng mga pinuno. Ang mga matataas na uri ay mag-isip, magpasya, magsaya, at mamuno. Ang mas mababa ay sumunod at maglingkod. Ang relihiyon, tulad ng lahat ng bagay, ay isang bagay ng awtoridad. Ang mga tao ay inaasahang maniwala at magsanay ayon sa itinuro ng kanilang mga nakatataas. Ang karapatan ng tao bilang tao, na mag-isip at kumilos para sa kanyang sarili,
ay ganap na hindi kinikilala. Si Kristo ay nagtatag ng isang kaharian sa iba't ibang prinsipyo. Tinawag niya ang mga tao, hindi sa awtoridad, kundi sa paglilingkod, ang malalakas upang pasanin ang mga kahinaan ng mahihina. Ang kapangyarihan, posisyon, talento, edukasyon, ay naglagay sa kanilang nagmamay-ari sa ilalim ng mas malaking obligasyong maglingkod sa kanyang kapwa. Kahit na ang pinakamababa sa mga alagad ni Kristo ay sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay para sa inyong kapakanan. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 15. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. Sa kanyang mga disipulo si Kristo ay sa lahat ng kahulugan ay isang tagapag-alaga, isang tagapagdala ng pasanin. Ibinahagi niya ang kanilang kahirapan, siya ay nagsagawa ng pagtanggi sa sarili para sa kanila, siya ay nauna sa kanila upang pakinisin ang mas mahihirap na lugar, at sa lalong madaling panahon kanyang gagawin ang kanyang gawain sa lupa sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Ang alituntunin kung saan kumilos si Kristo ay upang kumilos ang mga miyembro ng simbahan na kanyang katawan. Ang plano at lupa ng kaligtasan ay pag-ibig. Sa kaharian ni Kristo ang mga pinakadakila ay sumusunod sa halimbawang ibinigay niya, at kumikilos bilang mga pastol ng kanyang kawan. Ang mga salita ni Pablo ay naghahayag ng tunay na dignidad at karangalan ng buhay Kristiyano, bagaman ako ay malaya sa lahat ng tao, gayon may ginawa ko ang aking sarili na alipin sa lahat, hindi hinahanap ang aking sariling pakinabang, kundi ang pakinabang ng marami, upang maligtas. Unang Korinto Kapitulo 9 Versikulo 19, 33 minuto pasado alas 10. Sa usapin ng konsensya ang kaluluwa ay dapat iwanang hindi nababalot. Walang sino man ang kumokontrol sa isip ng iba, humatol para sa iba, o mag-atas sa kanyang tungkulin. Binibigyan ng Diyos ang bawat kaluluwa ng kalayaang mag-isip, at sundin ang kanyang sariling paniniwala. Ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng pananagutan ng kanyang sarili sa Diyos. Walang sino man ang may karapatang pagsamahin ang kanyang sariling pagkatao sa iba. Sa lahat ng bagay kung saan nasasangkot ang prinsipyo, hayaan ang bawat tao na lubos na mahikayat sa kanyang sariling pag-iisip. Roma Kapitulo 14 Versikulo 12, 5. Sa kaharian ni Kristo ay walang Panginoon na pang-aapi, walang pamimilit sa paraan. Ang mga anghel ng langit ay hindi pumaparito sa lupa upang mamuno, at para magbigay ng parangal, kundi bilang mga mensahero ng awa, upang makipagtulungan sa mga tao sa pagpapasigla ng sangkatauhan. Ang mga simulain at ang mismong mga salita ng turo ng tagapagligtas, sa kanilang banal na kagandahan, ay nananahan sa alaala ng minamahal na disipulo. Sa kanyang huling mga araw ang pasanin ng patuto ni Juan sa mga simbahan ay, ito ang mensahe na inyong narinig mula pa sa simula, na dapat tayong magmahalan sa isa't isa. Dito natin natatalastas ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, at nararapat nating ailay ang ating mga buhay para sa mga kapatid. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 11, 16. Ito ang espiritu na lumaganap sa unang simbahan. Pagkatapos ng pagbuhos ng banal na espiritu, ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay iisa ang puso at isang kaluluwa. Ni sinuman sa kanila ang nagsabi na ang alinman sa mga bagay na tinataglay niya ay sa kanya. Ni may isa man sa kanila na nagkulang. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, at ang dakilang biyaya ay samasa kanilang lahat. Gawa Kapitulo 4 Versikulo 32, 34, 33. Dito nagtatapos ang Kabanata 60. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.